Part 16. Sorry, kuya pero ayaw ko nang bumalik sa US. Then, mangako ka na hinding-hindi mo hahayaang makalapit ang hunter na iyon sa inyong mag-ina. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya maging sunod sonyerin kay Din Dave. Alam ko kamumuhian mo ako, kuya, pero sorry, gusto ko namang maging malaya. Hayaan mo na kami ni Sunshine, samo niya. Nanggalaiti si Din Dave. Hindi niya napaghandaan ang pagsugod nito sa kanya at bigla siyang sinampal. Sa lakas nito ay napasalampak siya sa sahig. Namanhid ang pisngi niya. Automatikong dumaan ang kanyang luha udyok ng pagsikip ng kanyang dibdib. Maging malaya. Bakit, ikinukulong ba kita? Pinuprotektahan lang kita, sabi nito. But it's no sense anymore, kuya. Masyado na kayong mapanghusga. Marahas siyang tumayo. Lahat naman ng tao may pagkakamali pero pwedeng magbago. Tao rin naman si Hunter, may karapatan siyang patawarin, hindi na't imping pahayag niya. Muling tumama sa pisngi niya ang palad ni Din Dave. Sa halip na magdamdam ay lumaban siya. Sige, saktan mo pa ako, kuya. Kahit anong pananakit mo, hindi mo na ako makokontrol pa. Pabayaan mo na ako. Pabayaan. Tapos kapag nasaktan ka ulit, saan ka tatakbo? Hindi ka pa ba nadadala? Dahil kay Hunter, kamantek ka ng mapahamak. Gigil na buwelta nito. Hindi siya nakapagsalita nang napansin niya si Sunshine na pababa ng hagdan. Tinalikuran niya ang kanyang kapatid at sinalubong ang kanyang anak. Umiyak ito nang mapansing umiiyak siya. Pumasok sila sa kwarto. Hindi pa umuwi ng US si Din Dave. Doon lang ito sa bahay nila. Ang nakakainis pa, kinuha nito ang cellphone niya. Hindi tuloy siya makatawag kay Hunter. Hindi pa naman niya kabisado ang cellphone number niyon. Puuna ang loob niya na lumayo muna sa kuya niya. Ayaw niyang nakikita ni Sunshine na may problema sila sa bahay. Para maiwasan ito, tumakas sila ni Sunshine. Sa bahay ni Samantha sila tumuloy. Grabe naman ang kuya mo. Bakit hindi ka na lang niya pabayaan? Sabi ni Samantha. Naroon sila sa salas at binabantayan ang mga anak nila na naglalaro. Naninikip pa rin ang dibdib niya. Noon lang sila nag-away ni Din Dave. Pero sobra na ang pagmamalasakit nito, nakasasakal na. Okay lang sana kung ako lang ang nahihirapan sa nangyayari, nadadamay ang anak ko. At habang lumalaki si Sunshine, marami na siyang gustong malaman. Though fault ko naman, dahil hinayaan ko na magkakilala sila ni Hunter, aniya. Hinawakan ni Samantha ang kamay niya. Wala namang mali, sabihin na nating hindi naging maganda ang nangyari sa inyo ni Hunter, pero kung nag-effort naman yung tao para makabawi, bakit mo pagkakaitan? Wala namang ginagawang masama si Hunter kay Sunshine. Todo effort pa nga siya para alagaan ang anak mo. Hindi ko rin naman masisi si kuya. May kasalanan din ako kasi binigyan ko ng chance si Hunter na taliwas sa pangako ko kay kuya. You're just following your heart, sabi. Kung ako ang tatanungin mo, wala na akong problema kay Hans. Ang laki ang pinagbago niya since gumaling siya. We talked sometimes and he said that he felt regret after losing you. Kahit nga hindi rin maganda ang karanasan ko sa kanya, naintindihan ko dahil alam ko may something sa kanya. But I can't judge him all my life. He's also a victim. Tama naman lahat ng sinabi ni Samantha, inamin na iyon ni Hunter at naniniwala siya. Dahil inulit ni Samantha, nanatili sa kukuti niya ang dapat niyang paniniwalaan, ang side ni Hunter. Sadyang malambot ang puso niya pero hindi lang iyon ang dahilan bakit hindi niya mapakawalan si Hunter. Bukod sa ito ang natatanging lalaki na minahal niya, ito rin ang naging motivation niya at nagpasaya sa kanya. Maaring naging bulag siya sa katotohanan, pero doon din siya natuto at naging matatag. Hindi ko na alam ang gagawin ko, ate. Ayaw kong masira ng tuluyan ang relasyon namin ni Kuya Din Dave. O tapatin mo siya. Kung ano ang mas matimbang sa iyo, iyon ang sundin mo. Isipin mo na lang ang kinabukasan ni Sunshine. Naguguluhan din ang bata sa nangyayari. Isa pa, walang masama, kung mapalapit si Sunshine sa tatay niya, karapatan niya iyon bilang anak. Maiintindihan din iyon ng kuya mo balang araw. Sana nga, ate, aniya. Daddy. Nagulat si Sabrina nang biglang tumakbo si Sunshine sa pintuan. Natulala siya sa kanyang nakikita. Sinalubong ni Hunter ang bata at kinarga. Parang may malamyos na hanging humahaplos sa puso niya nang makita kung gaano kasaya ang anak niya. Napaiyak pa ito sa tuwa. Akala niya ay hindi na sila ulit magkikita,
dahil alam niya na hawad lang si Dave para makuha nito ang gusto. Iyak din ng iyak si Sunshine, dahil narinig nito mula kay Dave na babalik na sila sa US. Kaya ganoon na lang ang tuwa nito nang makita ang ama nito. She felt safe now. Sorry, Sab, tinawagan ako kanina ni Hunter at tinanong kung may balita ako sa'yo. Hindi kasi makontak at numero mo. Sinabi ko na narito ka sa bahay, ani ni Samantha. Namimilog ang mga matang tumitig siya sa kapatid. Hindi naman siya naiinis, sa halip ay natutuwa siya. Masaya siyang makita ang kanyang mag-ama. Salamat, ate. Kinuha kasi ni kuya ang cellphone ko, aniya sa yamakap sa kapatid. Parang ang tagal hindi nagkita ang mag-ama. Ang higpit ng yakap ni Sunshine kay Hunter. Ayaw na nitong humiwalay. Pagkatapos ng tanghalian ay nagkaroon ng pagkakataon si Sabrina na makausap si Hunter. Naroon sila sa study room. Nakatulog si Sunshine sa kandungan ng ama. Tinakasan mo ata ang kuya mo, natatawang sabi ni Hunter. Nakaupo ito sa katapat niyang couch. Nagpapalamig lang ako. Napatitig sa mukha niya si Hunter. Bakit namumula ang pisngi mo? Nag-aalalang tanong nito. Tumayo pa ito at nilapitan siya habang karga si Sunshine. Inilayo niya ang kanyang mukha nang akmang hahawakan nito ang pisngi niya. Wala ito, aniya. Anong wala? Sinaktan ka ba ni Dave? Matigas ang tinig na gagad nito. Sampal lang naman. Sampal. Walang sampal na hindi masakit, Sab. Kasalanan ko rin, Anong klase siyang kapatid? Inilapag nito sa sofa si Sunshine. Magkano ba ang utang mo kay Dave? Babayaran ko, pagkuwan ay tanong nito. Nanlaki ang mga matang tumitig siya sa binata. Hindi na babayaran ng pera ang utang na loob, Hunter, aniya. He cursed. Huwag niya sabihing mapera siya at kaya niyang mag-hire ng hitman na papatay sa akin. Marunong akong lumaban, Sab. Napatayo siya. Tumigil ka nga. Ayaw ko ng gulo, Hunter. Ayaw ko ring masira ang relasyon namin ni kuya. Hindi masamang tao ang kapatid ko. Alam ko, pero sa ginagawa niya sa'yo, unti-unti niyang sinasakal ang buhay mo. Hindi ka na bata. Kung nag-aalangan siya sa akin, harapin niya ako at patutunayan ko sa kanya na, hindi niya dapat ako hinuhusgahan. Gusto ko lang namang makabawi sa inyo ni Sunshine, politok nito. Bumuntong hininga siya. Huwag mo nang patulan si kuya, Hunter. Hindi ko rin kabisado ang ugali niya kapag nagagalit. Kakausapin ko si Dave, matapang na sabi nito. Kinabahan siya. Alam niya hindi ito basta haharapin ni Dave. Naghahanap ka lang ng gulo, Hunter. Hindi mag-aaksaya ng oras sa iyo si kuya. Mapipilitan siyang harapin ako kung sasama ka sa akin. Umuwi tayo sa bahay ko kasama si Sunshine. Magpakatoto ka sa sarili mo, Sab. Hindi siya nakakibo. Tutal naglayas na rin siya, pumayag siya sa gusto ni Hunter. Gusto na rin niyang manindagan. Kaunting gamit lang ang dala niya. Karamihan ay damit ni Sunshine. Umuwi sila sa bahay ni Hunter sa subdivision na pag-aari rin ito sa Makati, siguradong alam na ni Dave na naglayas silang mag-ina, dahil nabawasan ang mga gamit nila sa kwarto. Malamang aligaga na iyon kakahanap sa kanila. Madaling araw silang umalis ni Sunshine sa bahay niya. Nalusutin nila ang mga gwardya. Pero bago siya umalis, nag-iwan siya ng sulat kay Manang na ipapaabot kay Dave. Nagpaalam lang naman siya na magpapalamig. May 2 palapag ang bahay ni Hunter, bagong gawa lang ito. Habang naglalaro, ang mag-ama, nagluto naman siya para sa hapunan nila. Walang kasama sa bahay si Hunter, pero may on-call cleaner ito. Hindi naman daw kasi ito naglalagi roon. Mommy, I want to stay here with Dad forever, sabi ni Sunshine nang naghahapunan na sila. Katabi nito ng upuan si Hunter. May sarili itong plato pero sinusubuan pa rin ng tatay. Marunong naman itong kumain mag-iba pero pabebe sa ama. Yes, this is your new home, baby. We will live here forever with your mom, sagot naman ni Hunter. Yehey, then I will go to school someday. Yes, baby. Nag-uumapo ang kasiyahan ng anak niya. Naiinggit siya kay Hunter. Ang bilis nitong napapaamo si Sunshine. Samantalang siya, nagmamaldita ito sa kanya kaya palagi silang nag-aaway. Pinapayuhan naman niya si Hunter na huwag masyadong spoiled ang anak nila. Para hindi ma-stress, hindi niya iniisip ang problema niya kay Dave. Ini-enjoy niya ang mga sandaling kasama niya ang kanyang mag-ama.
Nasorpresa si Sabrina nang ipakita sa kanya ni Hunter ang pinasadya nitong kwarto ni Sunshine. All pink ang kwarto. Ang cute ng kama na lahat ng mattress ay pink, maging kurtina. May sarili ring banyo at study room. Ganoon din ang pangarap niyang kwarto para kay Sunshine. Ang problema, hindi pa sanay si Sunshine na matulog mag-isa. Palagi kasi sila nitong magkatabi. Pero ngayong kasama na nito si Hunter, ayaw na nitong tumabi sa kanya. Nakaidlip na si Sabrina nang muli siyang magising, dahil sa mainit na bagay na gumagalugad sa kanyang kasalanan. Napatingin siya sa kanyang paanan, nakasubsob ang ulo ni Hunter sa pagitan ng kanyang mga hita. Hey! Saway niya rito. Hinanap niya si Sunshine. Naroon na ito sa folding bed na tutulog, di kalayuan sa kama nila. Hindi tumigil si Hunter hanggang sa nahibang na rin siya. She let him pleasuring her until she finally came. Kara-rating lang ni Hunter sa gusali ng company nang madatnan niya si Dave naghihintay sa kanya sa labas ng office niya. Hindi niya napaghandaan ang pagsugod nito pero wala siyang dapat ikatakot. Huwag lang itong mag-eskandalo. Mukhang hindi naman ito magwawala roon. Alam nito na may dadampot dito sakaling manggulo ito. Pinapasok niya ito sa opisina. Take your seat, first. Mahinahong sabi niya rito. No thanks, matigas na sabi nito. Alam ko nasa iyo si Sabrina at anak niya. Umupo siya sa swivel chair katapat ng working table niya. Safe sa akin ang mag-ina ko, Dave. Wala kang dapat ipag-alala, aniya. Wala. Never again, Hunter. I won't allow you to destroy my sister's life again. Saad nito. Nakatayo lang ito sa harapan niya may isang. Di pa ang pagitan. Niluwagan niya ang kanyang necktie. You're just judgmental. Inaamin ko naman ang kasalanan ko at pinagsisihan ko at pinagbayaran lahat ng iyon. Siguro naman may karapatan din akong baguhin ang sarili ko, aniya. Sa laki ng tama ng utak mo, hindi ako naniniwalang nagamot ka, Hunter. Ikaw na ang nagsabi, Dave, ang pera makapagyarihan, kaya nitong baguhin lahat. Parang ikaw, binago ng pera. Akmang susugurin siya nito pero kaagad din itong nakapagpigil ng siguro ma-realize na nasa teritoryo niya ito. Magkaiba tayo ng sitwasyon, Hunter. Yes, I know. In my case, I'm lucky because my parents love me and supporting me in whatever I do. Yun lang, nasira ang utak ko. Pero wala kang karapatang husgahan ako, dahil hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan kong hirap. Maswerte lang ako, dahil kahit halos mawasak na ang utak ko, nabuhay pa ako. Hindi madaling makipaglaban sa amnesia, then a severe psychological disorder, depression that once pushed me to kill myself. Naging masama ako. Sakim at makasarili pero dahil gusto ko pa ring mabuhay ng normal, nagtiis akong tumira sa lugar na pinapaligiran ka ng iba-ibang doktor at espesyalista sa utak. Tiniis ko ang below-the-belt judgment ng ibang tao. I used those as motivation and helped myself to be a better person. Also, karma pushed me to change everything in my life. Mahabang sentimiento niya pero mukhang walang pakialam si Dave. I don't care whatever you achieved, Hunter. Ibalik mo ang kapatid ko at pamangkin, sabi nito. He took a deep breath. Alam mo, sa halip na kamuhian mo ako, bakit hindi na lang tayo magkasundo? Matutulungan kita sa business mo. No need. Masaya na ako sa anong meron ako. Oh, that's good for you. But I can't give you what you want. Nagmatigas siya. Hangal ka, Hunter. Akmang susuntukan siya nito, pero may dumating na gwardya at pinigil ito sa paglapit sa kanya. Maging masaya ka na lang para sa kapatid mo, Dave. Wala ka namang dapat ipag-alala kasi. Kayang-kaya ko siyang buhayin kahit magkaanak pa kami ng isang dosina. Kung sakaling masaktan ko siya ulit, ako na ang magpapakulong sa sarili ko, sabi niya. Nanggagalaiti si Dave pero wala na itong nasabi. Payapa itong umalis. Natarante si Sabrina nang sabihin ni Hunter na pumunta si Dave sa office nito. Kititawag lang nito para ibalita iyon. Mabuti na lang hindi nagkasakitan ang dalawa pero ang problema, lalo atang nagalit si Dave. Ang bibig pa naman minsan ni Hunter walang preno. Baka kung ano na ang sinabi nito sa kapatid niya. Bago ang gamit niyang cellphone, binilhan siya ni Hunter. Naisave niya roon ang contact number ng tita Maylin niya na nailista niya sa notebook. Saka na niya ito tatawagan kapag nakapag-isip na siya ng sasabihin.
Pagsapit ng hapon ay dumating ang driver ni Hunter at sinusundo sila lulan ng kotse. Ang sabi kasi ni Hunter doon sila maghahapunan sa hotel nito kasama ang mga bisita nila. Tinupad nito ang pangako kay Gary na ililibre ito ng overnight stay sa hotel ang pamilya nito. Inimbita rin nito sina Samantha at Acer. Ano bang meron? Curious na tanong ni Samantha nang nasa VIP dining room na sila. Nakaset up ang long table na maraming pagkain. Naroon na si Gary kasama ang mag-iina. Big time ka ngayon, Gary, nakalibre ka ng VIP hotel suite, sabi ni Acer kay Gary. Loko, suhol ko ito, ani ni Gary. Nakaupo na silang lahat sa harap ng mahabang lamesa. Magkano ba ang VIP room with it all you can food? Tanong ni Alexa. 35,000, overnight stay, sagot ni Hunter. Katabi ito ni Sabrina. Napaubo si Alexa. Pagkuwan ay kinurot nito ang asawa sa braso. Aasa ka sa libre, koripot ka talaga. Sa honeymoon natin tinipid mo ako. Hey, anong tinipid? Ang laki kaya ng ginastos ko. Itong hotel accommodation lang ang ayaw ko kasi bitin, isang gabi lang. Okay lang itong free kasi bonding lang natin at mga bata. Ang yaman mo koripot naman, maktol ni Alexa. Parang si Acer rin, may pagka-koripot minsan, sabad naman ni Samantha. Ang sama ng tingin dito ni Acer. At least busog ka sa pagmamahal, hirit ni Acer. Lion lang talaga ang gusto ko. Napagtripan naman ni Gary si Hunter. Swerte ni Sabrina kay Hunter, pahihigan ka niyan sa pera, anito. Pangiti-ngiti lang si Hunter. Oo nga, kaya mag-anak kayo ng marami para maraming tagapagmana, gatong naman ni Samantha. Hindi na nagkomento si Sabrina. May iniinda kasi siyang masama sa pakiramdam niya. Wala siyang ganang kumain. Hindi na niya iniintindi ang usapan. Naiirita rin siya sa ingay. Sabay-sabay ba namang magsalita ang mga bata at matatanda? Parang gusto na niyang mag-walk out. Are you okay? Tanong sa kanya ni Hunter. Tumango siya, o naantok lang ako, aniya. Gusto mo na bang matulog? Pwede, sure. Ako na ang bahala rito. Sige, bantayan mo si Sunshine. Pagkuwan ay nagpaalam na siya sa mga bisita. Hinatid siya ni Hunter sa personal hotel suite nito. Pagkuwan ay bumalik na ito sa dining. Nakahiga na siya sa kama nang maisip niyang tawagan ang tiyahin niya. Kaagad naman itong sumagot. Tita si Sab ito, aniya. Diyos ko, mabuti tumawag ka, Sab. Kumusta ka na? Kasama mo raw si Hunter. Si Sunshine, kumusta? Balis ang tanong nito. Okay lang po kami. Kasama po namin si Hunter. Hay nako. Ano ba ang nagyayari sa inyo? Galit na galit ang kuya mo. Nasaan po siya? Narito pa rin sa bahay. Hinihintay ka ngang umuwi. Hindi pa po ako handang harapin siya, tita. O hanggang kailan ka magtatago sa kanya? Hindi matatapos ang sigalot kung hindi mo siya haharapin. Humuga siya ng hangin. Tama ang tita niya. Hindi pwedeng patagilan niya ang pagtatago. Ang ikinakatakot lang kasi niya ay baka masaktan na naman siya ni Dean Dave. Baka ho kasi saktan niya ako, aniya. Hindi na pwede. Umuwi ka at sasamahan kitang humarap sa kanya. Aba, walang mangyayari kung ay dadaan niya sa init ng ulo ang lahat. Paano kayo magkakaintindihan yan? Umuwi ka na nang matapos na ito. Come on din ang pakiramdam niya. Sige po, uuwi ako bukas, pasya niya. Oo para naman hindi lumala ang problema. Opo, tita. Sige na. Puuna ang desisyon ni Sabrina, uuwi siya para harapin ang kuya niya. Ang kaso, makulat itong si Hunter. Sasamahan kita, anito. Hindi pwede, magkakagulo lang. Hayaan mo ako ang kumausap sa kanya, tutol niya. Paano kung saktan kanya ulit? Hindi na ako papayag. Naroon naman si Tita Maylin eh. Hanggang kailan ka naman doon? Hanggang sa magkaayos kami ni kuya. At saka, aayusin ko rin ang resignation ko sa kumpanya ni Chris. Panay ang buntong hininga ni Hunter. Hindi ito mapakali habang palakad-lakad sa harapan niya. Naroon pa rin sila sa hotel nito. Sige pero kapag may ginawang hindi maganda sa'yo si Dean Dave, tawagan mo kaagad ako, anito pagkuwan. Oo na, huwag mo nang dalhin si Sunshine, liwan natin siya kay mommy sa family house namin. Doon din ako uuwi, sabi nito pagkuwan. Nagulat siya. Gusto pa naman niyang isama si Sunshine. Hindi na lamang siya kumontra. Sige, basta ingatan mo siya. Oo naman. Matagal na rin gusto ni mommy na ipasyal sa bahay si Sunshine.
Hindi naman busy si mommy at maraming katulong sa bahay na titingin sa anak natin. Uuwi rin naman ako gabi-gabi. Magiging busy lang talaga ako this week dahil maraming project at summer. Okay, yamakap siya rito. Inangat naman nito ang kanyang mukha at pinaghinang ang kanilang mga labi. Parang ayaw pa siya nitong pakawalan. Maya-maya ay biglang pumasok si Sunshine at nahuli silang naghahalikan. What's that, Mom, Dad? Tanong nito. Naghiwalay kaagad sila. Niyakap niya ang kanyang anak. Be a good girl, baby. Mommy will go home to talk to your uncle Dave, paalam niya rito. Hama ang nguso ng bata. How long you been there? Not so long. I'll get back din naman, May aasikasuhin lang si mommy. Okay. I'll stay with dad. Yes, daddy will take care of you. Niyakap siya nito ng mahigpit. Masyado na siyang emosyonal. Malayo lang siya saglit sa anak niya ay nangungulila na siya. Plano rin niya na magpakonsulta sa doktor para matiyak kung buntis na siya. Saka na niya sasabihin kay Hunter kapag sigurado na. Pinahatid lang siya ni Hunter sa driver nito. Pagdating ni Sabrina sa bahay niya ay tahimik. Sinalubong naman siya ng tita Maylin niya sa salas. Mabuti dumating ka na, Anito. Bakit po? Kanina pa kasi naglalasing ang kuya mo. Ayaw niyang tumigil kakainom. Hindi pa siya kumakain mula kaninang umaga, sumbong nito. Bakit? May problema rin ata siya sa kumpanya niya. Ayaw naman niyang sabihin. Sige po, pupuntahan ko siya. Naroon siya sa likod ng bahay, sa may cottage. Dumiretso na siya sa likod ng bahay. Parang pinipiga, ang puso niya nang mamataan niya si Dave na nakasubsob. Ang ulo sa lamesa, sa gitna ng open native cottage. Natamba na ang ilang bote ng beer sa lamesa. Meron ding nagkalat sa sahig. Feeling niya, hindi lang siya ang problema nito. Nilapitan niya ito at umupo sa katapat nitong bench. Naramdaman nito ang pagpasok niya. Nagangat ito ng mukha. Mabuti na isip mo pang umuwi, sabi nito sa malumanay na tinig. Halos hindi na nito maimulat ang mga mata. Namumula ang mukha nito. Sorry, kuya, aniya. Stop saying sorry if you don't have a plan to regret it. You're still doing things against your promise. May hinanakit na pahayag nito. Kaya nga ako nag-sorry kasi hindi ko na mapanindigan ang pangako ko. Gusto ko rin namang maging masaya, emosyonal na wika niya. Hindi niya napigil ang agarang paglandas ng kanyang mga luha. You're being selfish, Sab. Hindi ba ikaw ang makasarili, kuya? Sinabi na sa akin ni Chris, ang totoo na ginagamit mo lang ako para sa interest mong magkaroon ng malaking koneksyon sa business niya. Nanlaki ang mga mata ni Dave. Exactly, Sab. Hindi naman mahirap gawin yun, di ba? Kung nagpakasal ka kay Chris, hindi sana babagsak ang ibang business ko. Nagimbal siya, Leon ba ang dahilan kaya ito naglasing?